Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, isang welding machine na ang brand, kung titignan nyo, Lotus. So itong welding machine na to mga boss, bale na troubleshoot ko na, bale alam ko na yung sira nito. Kaso hindi pa buo to mga boss, ngayon pa lang natin bubuin yan. So itong welding machine na to, bale na i-upload ko na sa short video. Ayan, kung titignan nyo mga boss, bale nakatanggal yung mga heatsink. Ganon din yung mga capacitor, ayan. Bale, ang problema pala nitong welding machine na to, nagpa-power on naman, kaso hindi nag-spark. Sa madaling salita mga boss, hindi nagwe-welding itong welding machine na yan. So, yun bale ang problema nitong welding machine. Ngayon, yung nakita kong problema dito, bale, ayan mga boss, bale, tinanggal ko lahat yung mga diode, ganun din yung MOSFET. Sandali lang mga boss, ilabas ko lang itong mga tornilyo. So, yung nakita kong problema dito mga boss, ayan, itong kanyang diode. So, 4 na piraso yung diode nito. Bale, meron akong nakitang isang shorted na diode. Ayan, kung papasinin nyo, yung isang diode, UP yung paa or terminal, ayan. So, yun bale nakita natin na shorted na diode. Yung number pala nitong diode na to mo, boss, ayan, medyo malabo. Sasabihin ko na lang. Bale, ang number nitong diode na to ay D92-02M. So, yan bale yung number nitong diode. So, dito sa welding machine na to mga boss, yun lang bale nakita natin na sira, yung diode na UP yung paa. Dito naman sa kanyang MOSFET, ayan, bale dalawa yung ginamit na MOSFET dito. Ang number naman nitong mga MOSFET na yan ay 60T65. Yan bale yung ginamit na MOSFET mga boss dito sa welding machine na to na brand Lotus. So, 2 piraso lang yung MOSFET. So, good yung 2 MOSFET na yan mga boss, walang problema yan. So, ito lang talaga yung nakita natin ng problema. Ngayon mga boss, ititest lang ulit natin yung diode na yan para kahit paano makita nyo talaga na shorted yung diode na yan. So, set up ko lang yung aking tester. Ayan mga boss, so ipapakita ko lang sa inyo na itong diode na to ay talagang shorted. So, papasinin nyo pala itong diode na to mga boss, ayan, meron siyang drawing dito sa pinaka-front. So, para lang 2 diode to na harap lang mga boss. Ayan, pin number 1, pin number 2. Forward test, so wala tayong nakuhang continuity or palo. Ngayon, baliktarin lang natin tong ating tester. Dapat mga boss, meron tayong makuhang palo. Ayan. So, sa pin number 1 and 2 nitong diode na yan, masasabi natin na good tong diode. Ngayon, try naman natin tong pin number 2 and 3. Ngayon mga boss, check naman natin tong pin number 2 and 3. So, pasinin nyo itong ating tester. Ayan, meron tayong nakuhang palo or continuity. Ngayon, baliktarin lang natin yung ating test probe. So, pasinin nyo mga boss. Ayun. So, kung napansin nyo, reverse and forward sa pin number 2 and 3, meron tayong nakuhang palo dito sa ating tester. So, meaning, shorted. So, yung pin number 2 and 3 nitong transistor diode na yan, so, masasabi natin na shorted. Ngayon, test naman natin yung iba. Ayan. So, papasinin nyo mga boss, reverse forward, so isa lang yung may palo, ganun din sa pin number 2 and 3. Pin number 1 and 2, forward, ayan, 0, reverse. 2 and 3 naman, forward, reverse. So, itong diode na yan mga boss, bale, parang ordinaryong diode lang yan na 2 lang na pinagsama sa isang bahay. Bale, pinagsalubong lang mga boss, ganun lang naman yan. Walang pinagkaiba sa mga ordinaryong diode. So, nakita nyo mo, boss, bale, isa lang talaga yung shorted dito. Ayan, yan lang yung nakita natin na shorted dyan sa 4 na diode na yan. Ngayon, dahil shorted yan, so kunin ko lang yung pamalit natin mo, boss. A few moments later. So, ayan, kung titignan nyo mo, boss, bale, ayan yung pamalit natin sa shorted na diode. Ayan, kung papasinin nyo, magkamukha lang yung number. D9202M, mo, boss. Ayan.
Ngayon mga boss, bale, bubuin na natin yan para malaman na natin kung magkakaroon na ba ng spark tong welding machine na yan after natin magpalit ng diode na number D92-02M. So, buuin na natin mga boss, forward ko na yung video. A few moments later. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, tapos ko nang mabuo tong welding machine. So, tatry na lang natin to. Tingnan natin kung mag-welding na ba tong welding machine na yan or magkakaroon na ba ng spark. Bale, yan lang pala yung pinalitan natin mga boss, yung isang pirasong transistor diode na yan. Wala na tayong iba pang pinalitan dyan sa welding machine na yan. Ngayon, try na natin. So, ito palang OC na yan mga boss, nung hindi pa nag-spark tong welding machine na yan, umiilaw. So, once na hindi umilaw yan, pagsaksak natin, ibig sabihin mga boss, okay na tong welding machine na yan. So, try natin na yan. I-on na natin dito sa main switch para pagsaksak natin, mag-on na tong welding machine. Pasinin nyo mga boss yung ilaw dito sa kanyang OC. Ayan. So, dati, pagsaksak natin, nung hindi pa natin naayos to, umiilaw yan. Matik na umiilaw yan. Ngayon, tignan natin kung hindi ba iilaw mga boss. Ayun. Kung papasinin nyo, ayan. So, hindi umilaw tong kanyang OC. Try natin adjust. Ayan. Pagpa-function naman tong kanyang adjustment. So, dito pa lang mga boss, masasabi na natin na okay na tong welding machine na to. Pero para sigurado tayo, lalagyan natin ng cable para matry natin kung mayroon talagang spark tong welding machine na yan. So, set up ko lang. Ayan mga boss, so nalagyan na natin ng cable tong welding machine para yun na nga matry natin kung mayroon na ba talagang spark tong welding machine na yan. So, try natin mga boss, ayan. Papasinin niya tong welding rod, hindi pa nagamit. So, tingnan natin. Saksak ko lang. Ayan mga boss, so naka-power on na tong welding machine. Adjust natin. Ayan, 82, 81. So, try natin mga boss kung meron bang spark. Pasinin natin. Ayun. So, napasin nyo mga boss, ayan, meron ng spark tong welding machine. Ayan mga boss. So, nakita nyo mga boss, ayan, nag-spark na tong welding machine. So, okay na to. So, yun lang talaga yung naging problema nitong welding machine na yan. Yung isang diode na number ay D92-02M. Ayan mga boss, so yan lang bali yung nakita natin na may problema dito sa welding machine na yan, yung isang diode na yan. So, masasabi kong maswerte yung may-ari dito sa welding machine na to mga boss. Kasi sa akin dinala, panigurado, once na dinala to sa iba, lalo na dito sa lugar namin, hindi lang isa yung magiging sira nitong welding machine na yan. Panigurado yan. So, sa mga tamaan dyan, huwag magalit. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko na may sira tong welding machine, bale ito yung nakita natin na problema, ayan. So sa mga baguhan pala dyan, pagdating sa mga welding machine na nagpa-power on naman pero hindi nag-spark, so unahin nyo lang i-check mga boss yung mga MOSFET or mga transistor diode. Madalas sa mga welding machine, yun ang nagiging problema mga boss kapag nagpa-power on naman, hindi nag-spark. So yun mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na video na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.